Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sa loob ng selda ay napasabi si Prince Ningxing sa kanyang isip na sa ngayon ay tiyak na alam na ng kanyang ama ang buong katotohanan, subalit ayaw nung magsik ng hustisya, ang gusto lang nun ay ang makulong siya rito habang buhay, nang hindi niya na iyon mapahiya pa sa labas. Maybe ang mamatay rito ay higit na mas mainam, nang biglang natuon ang kanyang paningin sa isang anino. Shin lang masigasig na sambit niya, ito raw pala ay bumalik na. Oo, tugon ni Shin lang, siya ay bumalik na. Idinagdag ni Prince Ningxing na ngayong ito'y narito na gumaan na ang pakiramdam niya, nakiusap na tingnan nito ang kanyang pamilya dahil sa tingin niya siya'y hindi na makakalabas pa rito. Huwag kang mag-alala, Your Highness, tugon ni Shin lang, dahil siya raw ay gagawa ng paraan upang ito ay makalabas dito. Gayunpaman, mayroon siyang isang bagay na kinakailangang sabihin dito ng opisyal, pakiusap ito ay maging mentally prepared. Nagtanong si Prince Ningxing kung ito ba ay bad news. Huwag itong mag-alala, kayang-kaya niya itong i-handle. Your Highness, saad ni Shin lang, ang labanan sa trono ay opisyal nang nagsimula at magmula sa araw na ito, ay tutulungan niya ito sa pag-eliminate sa third at crown prince nang ito na ang siyang maging crown prince. Hindi makapaniwala si Prince Ningxing sa kanyang narinig. Oo, sambit ni Shin lang sa kanyang isip, ang reaksyon na ito ay ang reaksyon ng isang taong walang anumang ambisyon, at ito mismo ang dahilan kung bakit gusto niya itong suportahan. Your Highness, dagdag niya pa, sila raw ay ginitgit na't puwersahang iniluklok sa talim, ito'y ibinilanggo habang siya naman ay kinasusuklaman ng parehong third at crown prince, at natitiyak niyang hindi patatawarin ng mga iyon maging ang Jin family. Kung kaya upang maprotektahan ang kanilang mga sarili, ang tanging paraan lang ay ang itulak palabas ang parehong third at crown prince, o kaya naman rebelyon. Exactly, sambit ni Prince Ningxing sa kanyang isip, sila raw ngayon ay parehong ginitgit sa dulo ng daan. Kung gusto nilang makasurvive, kailangan nilang makipaglaban para sa trono. Gayunpaman, talaga raw bang siya ay qualified na maging hari? Tinanong niya si Shin lang kung siya ba ay fit na maging ruler. Your Highness, tugon ni Shin lang, umano'y ang katotohanang itinatanong nito ang ganitong tanong, ito ay napakalaking patunay na ito ay nararapat. Sa realidad, ang isang hari ay maaaring magkaroon ng maraming flaws, subalit hanggat ito lang ay mayroong tinataglay na karunungan at determinasyon, ito ay magiging isang exceptional na ruler. At kung sa parehong pagkakataon ang hari ay nagtataglay din ng dakilang puso, ito ay tiyak na magiging isang matalinong soberanya sa era na ito. Your Highness, dagdag pa ni Shin lang, ano raw ba ang tingin nito sa ama nito bilang isang hari? Maririnig ang sadyang pag-ubo ng isang individual sa labas. Mapag-aalamang ito pala ay si Eunuch Lee Song. Shin lang, sambit niya sa kanyang isip, ito raw ay talagang napaka-reckless, buti na lang at siya ay ang siyang ipinadala ng hari rito upang mag-record, dahil kung hindi, tiyak na magiging katapusan na nito. Lee Song, sambit ni Shin lang sa kanyang isip, though na-appreciate niya raw ang warning nito, kailangan niya pa ring salitain ang katotohanan. Napaisip saglit si Prince Ningxing at ilang sandali lang, ay nagsabing sa tingin niya mahusay ang ginagawang pamamahala ng kanyang ama. Hasambit ni Eunuch Lee Song sa kanyang isip, talagang sinabi ni Ningxing na ang Majesty ay mahusay, gayunpaman sa tingin niya iyon ay hindi magugustuhan ng hari, dahil hindi lang sa iniisip nung iyon ay mahusay, iyon din ay naniniwalang siya ay isang extraordinaryong ruler na hindi pa nakikita sa nagdaang daan-daang taon. Oo, saad ni Shin lang, ang Majesty ay mahusay, iyon ay mayroong karunungan at malakas na willpower, sadyang iyon lang ay lubhang napakalinaw patungkol sa kung sino ang gusto niya at hindi. Kapag kagusto nun ng isang tao, iyon ay nagiging tolerant, at kung hindi naman iyon ay nagiging harsh. Hasambit ni Eunuch Lee Song sa kanyang isip, talaga rong ito ay mayroong nerve na magsalita ng ganito. Of course, dagdag ni Shin lang, siya rin ay mayroong ganoong ugali, at sa tingin niya ay walang mali doon. Gayunpaman, Your Highness, ito raw ay ibang-iba, ito ay nag-endure na sa napakaraming hardships at hindi lang sa ito ay resilient, ito rin ay mayroong dakilang puso, kaya sa tingin niya, magagawa nitong mahigitan ang Majesty. Ano, sambit ni Eunuch Lee Song sa kanyang isip, kapag isinabmit niya raw ba ang ma-record niya rito, siya ba ay patatahimikin? Nagpatuloy sa pagsasalita si Shin lang. Inilahad na kapag ang Crown Prince ay ang siyang nagtagumpay, ang mga general na nasa hanay ng Third Prince ay mapupurga, at kapag ang Third Prince naman ay ang siyang nagtagumpay, ang faction ng Crown Prince ay ang siyang mapupurga.
Gayunpaman kapagka ang Highness ay ang siyang nagtagumpay, si Ningxing ang tinutukoy niya kapagka ang Highness ay ang siyang nagtagumpay, ang mga opisyal ng mga iyon ay parehong mapay-preserve. Hasambit ni Eunuch Li Song sa kanyang isip sounds very reasonable, at mula dun ay hinimok ni Xinlang si Prince Ningxing sa pamamagitan ng pagsasabing ang imperial strategy ay matututunan din ito kapagka naglaon, dahil maging si King Ning Yuanxian ay isa ring rookie nung umpisa. Hasambit ni Eunuch Li Song isang rookie. Ito raw ay talagang nang-ahas na sabihin ang bagay na ito at bukod doon, ay inilahad din ni Xinlang na si King Ning Yuanxian ay mahilig sa pag-take ng mga risk gamit ang kapalaran ng bansa. Ang Yu State ay nangangailangan ng steady development, at ang temperament na mayroon si Prince Ningxing ay ang siyang pinaka-perfect na fit. Ang isang hari ay kailangang sumunod sa makatuwirang landas, honest na mag-develop sa national strength, linisin ang korupsyon, at mag-push forward ng mga reforma. Inilahad ni Eunuch Li Song na kung titingnan sa labas ay kinakausap ni Xinlang si Ningxing, ngunit ang totoo, ito ay nagbibigay ng advice kay King Ning Yuanxian at ipinapakita ang mga advantages kapagka si Ningxing ay ang siyang nag-ascend sa trono. Idinagdag ni Xinlang na bukod pa doon ang sinasabing imperial strategy ay isang hamak lamang na balahibong palamuti sa isang ibon, ang tunay na lakas ng isang hari ay nakasalalay sa kanyang puso. Your Highness, ito raw ay humarap na sa hindi mabilang na mga hardships magmula pa pagkabata, iyon ang rason kung bakit ito malakas, ito ay mayroong malawak na pag-iisip at nakahandang tanggapin ang mga pagtutol. Your Highness, ito raw ay wag mabulag sa essence, ang imperial strategy ay superficial lamang. Grabe sambit ni Eunuch Li Song sa kanyang isip, ito raw ay napaka-reasonable, pakiramdam niya ay maging siya ay nahihikayat. Sa kanyang isip ay inilahad ni Prince Ningxing na kung tama ang sinasabi ni Xinlang, din ang kanyang pakikipaglaban para sa trono ay hindi lamang para sa kanyang sarili, ito ay para sa Yu, para sa mga tao, para sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Ang Fifth Prince ay nahulog sa malalim na pag-iisip habang si Xinlang naman, ay tahimik lang na naghihintay sa kanyang magiging sagot. Makalipas ang ilang minuto ay iminulat na ni Prince Ningxing ang kanyang mga mata. Xinlang, saad niya, siya raw ay tulungan nitong makuha ang trono. Thus sa sandalingang ito ang pakikipaglaban ni Prince Ningxing para sa trono sa tulong ni Xinlang, ay naging opisyal na. Your Highness, saad ni Xinlang, wag itong mag-alala dahil gagawin niya ang kanyang pinaka, ito ay hindi madidismaya. Hay, buntong hininga ni Eunuch Li Song, bakit daw ba pakiramdam niya ang gulong ng kasaysayan ay umiikot pasulong, napatanong kung talaga bang ang Yu State ay mas lalakas kapagka ang Fifth Prince ay ang siyang mag-ascend sa trono. Hindi siya raw ay narito lang upang i-record ang pag-uusap ng mga ito. Ano itong iniisip niya? Oo, kailangan niyang mag-record, kailangan niyang isulat ang lahat ng mga katagang binitawan ng mga ito. Makalipas ang kalahating oras sa study room ng Royal Palace, ay makikitang binabasa na ni King Ning Yuanxian ang report. Ano, hiyaw niya siya na si Ning Yuanxian ay hindi wise, mahilig mag-take ng risk at walang kadakila ang loob, ang taong iyon ay talagang mapangahas. Hay, gayunpaman ang sinabi ng bastard na iyon ay talagang totoo, ito ay ang kanyang nature, hindi niya ito mababago, at tanging ang punk lang na iyon ang siyang mayroong lakas ng loob na magsalita sa kanya ng ganito. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Yu State ay talagang napakalayo mula sa ideal, maraming korap na mga opisyal, bagsak ang administrasyon, antala ang mga reforma, ang treasury ay baon sa napakalaking utang, ni siyang araw ay halos hindi makatulog sa gabi. Ang kanyang successor, which is ang Crown Prince, ay katulad niya lang, subalit mas malamig kapagka iyon ay ang siyang maka-ascend sa trono, magagawa nung ma-stabilize ang korte at makontrol ang mga ministro, subalit since iyon ay katulad niya lang, siya ay natatakot na ang krisis ng Yu State ay mas lalo lang nalalala. Sa kabilang banda, si Ning Qi naman ay masyadong nagpo-focus sa mga warriors at sa Blackwater Organization, kaya mayroong posibilidad na iyon ay maging isang tyrant, at kung hindi naman maging isang napakalamig na ruler. At yung isa naman, kahit na magunaw pa ang Yu State bukas, hinding-hindi niya ipapasa sa Ningxing na iyon ang trono. Sa sumunod na araw ay sa palasyo ni Concubine Bayan natulog si King Ning Yuanxian hanggang tanghali.
Nang siya ay magising ay nabigla siya nang makita ang ginagawa ni Lady Bayan, nagtanong kung bakit nagtatrabaho pa rin ito raw ay magpahinga na lang. Ganito ang asta ni King Ning Yuan Xian dahil sa si Lady Bayan ay 5 buwang buntis at bukod pa dun, sa mga mata ni King Ning Yuan Xian ay hindi ang proud at dignified na reyna ang kanyang asawa kundi si Concubine Bayan. Inilahad ni Lady Bayan na nakakabagot daw kasing walang ginagawa isa pa mabuti para sa isang buntis na gumalaw-galaw ng kaunti. Ito raw ay wag mag-alala dahil ang ginawa niya lang naman ay ang magluto ng ilang mga maliliit na putahe. Gayunpaman pagkatapos niyang banggitin ang mga katagang iyon ay mayroon siyang naramdaman, mapapansin ang pagdudugo ng ibabang parte ng kanyang katawan. Si Lady Bayan ay agad na nakaramdam ng panghihina, si King Ning Yuan Xian ay dali-daling rumisponde, at nagtawag ng mga servants. Mula doon ay 12 ng mga imperial physicians ang tumingin kay Lady Bayan habang si King Ning Yuan Xian naman na hindi pa naranasang magdasal kailanman, ay yumukod sa sahig upang magsumamo sa mga gods na nasa itaas. Makalipas ang kalahating oras ay nag-report ang isang physician, "Your Majesty," sambit nito sa nanginginig na boses, umano'y ginawa na nila ang lahat ng maaari nilang gawin. Si Concubine Bayan ay nag-take ng lubhang napakaraming mga gamot upang protektahan ang kanyang pagbubuntis at bilang resulta, iyon ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Ang miscarriage na ito ay nag-lead sa matinding pagdudugo. "Your Majesty, talagang sila raw ay powerless." Sumigaw si King Ning Yuan Xian na kapagka hindi na iligtas ng mga ito si Concubine Bayan, ang mga ito'y ipapalibing niya kasabay nun, subalit sumagot lang ang physician na siya ay matanda na't hindi na natatakot na mamatay at "Your Majesty, kahit na siya pa raw ay patayin nito, ay talagang hinding-hindi niya na magagawang mailigtas pa si Concubine Bayan." Tila nagunaw ang mundo ni King Ning Yuan Xian sa kanyang narinig. Bakit paulit-ulit na sambit niya ito, raw ba ay dahil sa napakarami ng anak na dugo dahil sa kanya, nang biglang dumating si Eunuch Li. "Your Majesty," bungad niya, maaari raw nitong ipatawag si Xin Lang na gawa nung magamot ang terminal intestinal illness noon ni Zhang Chong, kaya perhaps magagawa nung mailigtas si Lady Bayan. "Ano pa?" tanong na sambit ni King Ning Yuan Xian. "Ipatawag si Xin Lang." "Oo, tama, Xin Lang, si Xin Lang. Dalhin nito rito ang Xin Lang na iyon ngayon din." Mula doon ay lumipat ang eksena sa residence ng 5th Prince kung saan makikitang kumakain si Xin Lang, nag-iisip ng paraan kung papaano niya mailigtas si Prince Ningxing. Ilang sandali pa'y makikita ang pagdating ni Eunuch Li Song ni hindi na dumaan pa sa gate, tumalon na sa pader, agad na lumapit kay Xin Lang at sumigaw na si Lady Bayan ay nagkaroon ng miscarriage na nagdulot ng matinding pagdudugo. Hinimok si Xin Lang na bilisang tumungo sa palasyo, ito raw ay isang urgent crisis. Mula doon ay dali-daling kumuha ng medical kit si Xin Lang at agad na nag-rush patungo sa palasyo ni Lady Bayan kasama ang 2 warriors, at dito ay dinatnan niya ang napakalalang estado ni Lady Bayan at King Ning Yuan Xian. Mabilis na paghinga sambit ni Xin Lang sa kanyang isip, ito raw ay sintomas ng excessive na blood loss, kailangan nitong huminga ng napakalalim upang magkaroon lang ng sapat na supply ng oxygen patungo sa kanyang utak. "Xin Lang," sigaw ni King Ning Yuan Xian, nagtanong kung mailigtas pa ba nito si Lady Bayan. Ngunit siya ay tiningnan lang ni Xin Lang at agad na bumaling sa royal physician, nagtanong kung bakit hindi nagawa ng mga itong mapatigil ang pagdudugo. Sumagot ang physician na si Concubine Bayan ay puwersahang pinreserve ang kanyang pagbubuntis, nag-take ng napakaraming mga gamot kaya ang naging miscarriage nito ay naging napakabayolente. Ang sugat sa loob ng tiyan nito ay malaki kaya ang pagpapahinto sa pagdudugo ay imposible. Kasabay ng pag-activate sa kanyang eyebrows upang iskan ang katawan ni Lady Bayan ay inilahad ni Xin Lang sa kanyang isip na si Lady Bayan ngayon ay napakahina na, ang volume ng natitirang dugo nito ay nasa mga 3,000 meters na lang, mahigit sa 1,000 meters na ang nawala, kaya ang fact na ito ay mayroon pa ring malay hanggang sa ngayon ay maituturing ng isang himala. "Husband," pilit na sambit ni Lady Bayan kay King Ning Yuan Xian, "pakiusap ihatid nito ang mensaheng ito sa kanyang kapatid. Ang Yan Prefecture ay nabibilang sa Majesty, hindi sa Bayan family. Ito ay wag magdala ng disaster sa kanilang mga descendants." Ano, sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, kahit na sa napakakritikal na sandaling ito siya pa rin ang iniisip nito, biglang nawala ng malay si Lady Bayan.
Ang bagay na ito'y ikinaalarma ni King Ning Yuan Xian, ikinabahala, ikinagulantang, maging siya ay nahimatay. Uniquely sambit ni Xin Lang pakiusap ilayo ni Torito ang Majesty, muling bumaling kay Lady Bayan upang magpatuloy sa pag-aanalisa. Inilahad sa kanyang isip na ang pangunahing sanhi ng hemorrhage mula sa miscarriage kadalasan ay ang pagka-stuck ng placenta, subalit ang placenta sa loob ng tiyan ni Lady Bayan ay na-expel na. Ang pagdudugo ay mula sa internal wounds kaya ito ay hindi humihinto. Ano raw ba kasi ang sanhi nito? Ito raw ba ay coagulation disorder? Ang mga platelets ba ay lubhang napakababa upang ang mga ito ay hindi mamuo sa sugat? Well, yun daw ay hindi na mahalaga pa sa ngayon. Ang kailangan nilang gawin ay patigilan ang pagdudugo dahil kapag ka ito ay nagpatuloy pa hanggang sa susunod na 15 minuto ay tiyak na si Lady Bayan ay mamamatay. Agad na sinabihan si Princess Ningjia na gawin ang lahat ng mga sasabihin niya. Siya nga pala ang rason kung bakit narito si Princess Ningjia, ay dahil sa ito ay spesipikong ipinatawag ng hari upang mag-assist kay Xin Lang. Ipinaliwanag ni Xin Lang kay Princess Ningjia ang anggulo puwersa at dapat na lalim ng pagkakabaon ng mga silver needles at makalipas lang ang ilang sandali, 12 ng mga silver needles na ang nakabaon sa katawan ni Lady Bayan na agad na nag-block sa karamihan sa mga bleeding vessels. Nagtanong si Xin Lang kung noon pa man ay mahirap na bang patigilan ang pagdudugo ni Lady Bayan kapag ka ito ay nagkakaroon ng injury. Oo, kumpirma ni Princess Ningjia. Sure enough, sambit ni Xin Lang sa kanyang isip, ito raw ay isang coagulation disorder, hindi thrombocytopenia o kaya naman aplastic anemia. Sa ganitong uri ng sakit ang pagbubuntis ay imposible at kahit na magkaroon pa ng fetus development, normally ang panganganak ay magiging napakamapanganib. Si Lady Bayan ay desperadong magkaroon ng sariling anak kaya ginawa nito ang lahat ng paraan upang mabuntis lang, gayunpaman sa bandang huli, ito ay nag-lead lang sa kanya patungo sa life and death crisis. Nagtanong si Princess Ningjia kung ano na ang susunod nilang gagawin. Inilahad ni Xin Lang sa kanyang isip na mayroon pa ring nangyayaring pagdudugo marahil at bumagal ng husto ang flow, subalit kapag ka ito ay nagpatuloy, ito pa rin ay mamamatay. Gayunpaman kapag katuluyang napigilan ang pagdudugo, hindi nakakailanganin pang magsagawa ng surgery. Tumugon kay Princess Ningjia, inilahad na kailangan ni Lady Bayan ng blood fusion sa lalong madaling panahon, ito ay nawalan ng masyadong maraming dugo. Ano, pagtataka ni Princess Ningjia, talaga raw bang maaari silang magsagawa ng blood transfusion sa estadong ito? Oo, tugon ni Xin Lang, subalit hindi lahat ng dugo ay maaaring gamitin. Ang pagsasalin ng dugo ay hindi maaaring isagawa ng walang ingat, kailangang ang dugong mailipat ay match sa blood type ng recipient. Sa makabagong medisina ang blood type testing ay napakasimple lang, ni maaari kang ang bumili ng blood stripes online. Gayunpaman sa mundong ito na kinaroroonan ngayon ni Xin Lang, ang paghahanap ng rare na blood type match ay halos imposible. Ang tanging paraan lang na magagamit ni Xin Lang dito ay ang paraan na inimbento ni Lance Steiner noon, isang Austrian-American biologist at physician na nagtatrabaho sa University of Vienna Pathology Institute taong 1900. Una ay kumuha si Xin Lang ng blood sample mula kay Lady Bayan, ihiniwalay sa serum at saline suspension ng red blood cells. Ang parehong paraan ay isinagawa niya rin sa blood sample ni Princess Ningjia, at sa blood sample ng kakagising lang na anxious na si King Ning Yuan Xian. Kapag ka ang mixture ay nagdissolve ng walang anumang barrier, ibig sabihin walang rejection reaction at ang dugo ay maaaring matransfuse kay Lady Bayan. Ngunit sa kabilang banda, kapag ka nagkaroon ng agglutination, ibig sabihin ang dugo ay hindi maaaring gamitin kay Lady Bayan. Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung ang kanyang dugo ba ay suitable. Siya raw ay nakahandang ibigay ang lahat ng kanyang dugo. Sa kasamaang palad ay sumagot si Xin Lang na ang lahat ng dugo nilang tatlo ay nagpapakita ng signs of agglutination, kaya ang kanilang mga dugo ay hindi maaari. Then mula doon ay nag-request si Xin Lang sa hari na magdala ng mahigit sa 100 ng malulusog na individual, kalakip na ang mga pamangking babae at lalaki ni Lady Bayan na nasa kapital. Gayunpaman ang resulta ay pareho lang, ang lahat ay nagpapakita ng signs of agglutination. Hindi makapaniwala si Xin Lang sa bagay na ito. Umano'y papaanong nangyaring walang kahit na isang match? Ano, ganoon daw ba ka-rare ang blood type ni Lady Bayan? Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung ano ang problema.
Sumagot si Xinlang na ang blood type ni Lady Bayan ay lubhang napaka-rare, ang lahat ng dugo ng mga taong narito ay mayroong rejection response, kaya agad na nag-utos si King Ning Yuan Xian na magdala pa ng mga malulusog na mga nobles mas marami mas maigi. Ang kautosang ito'y agad na sinunod at makalipas lang ang ilang sandali, ay dumating si Crown Prince Ning Yi, Second Prince at Third Prince, Fourth Prince, Sixth Prince at iba pa. Si Lady Bayan ay ang siyang pinakamamahal na concubine ng hari, kaya kapag ka ang blood type ng Third Prince o kaya naman ng Crown Prince ay magmatch, ito ay maituturing ng tagumpay para sa kanila, kaya para sa mga ito ay isang once in a lifetime na oportunidad. Xinlang, sigaw ni Princess Ning Jia, kailangan na raw nitong bilisan dahil pahina na ng pahina si Lady Bayan. Sumagot si Xinlang na iyon ay bigyan nito ng ginseng soup, subalit kaunti lang, dapat kaunti lang. Ang pagkolekta sa mga dugo ay hindi isinagawa ng personal ni Xinlang dahil kahit na magkaroon lang ng kaunting manipulation maaari niya nang makontrol ang outcome, kaya kailangan niyang umiwas sa suspicion. Sa ilalim ng mapagbantay na mata ng lahat, si Xinlang ay nagsimula ng mag-operate. Bawat isa sa mga taong narito ay humihiling na sana ang dugo nila o sila ay ang siyang makapagligtas sa buhay ni Lady Bayan. Ang galaw ni Xinlang ay matulin at precise, sa harap ng lahat ay mabilis niyang ihiniwalay ang serum, then in-inject sa red blood cell saline suspension ni Lady Bayan, subalit ang resulta makalipas ang ilang sandali, ay wala pa rin kahit na isang match. Your Majesty, report ni Xinlang, ang lahat ng mga dugong narito ay hindi pa rin maaari. Ang blood type ni Lady Bayan ay lubhang napaka-unique sa lahat ng mga taong narito, siya ay natatakot na walang sino man sa mga ito ang maaaring mag-donate ng dugo kay Lady Bayan. Nagulantang si King Ning Yuan Xian sa kanyang narinig, subalit dapat na-realize niya na raw ito since si Lady Bayan ay ibang-iba sa lahat magmula pa nung isinilang muntik na itong mamatay at halos himala lang na nakasurvive noon pa man, ang katawan nito ay napakahina na. Master Xin, saad ng Crown Prince, umano'y ang capital ay mayroong halos 1,000,000 tao, kaya natitiyak niya rong sila ay makakahanap ng match sa mga iyon, subalit sumagot si Xinlang na sila'y walang sapat na oras, hindi nila kayang matest ang ganoon karaming tao, isa pa, sila ay walang sapat na sample tubes. Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung talaga bang wala ng pag-asa. Your Majesty, tugon ni Xinlang, pakiusap siya raw ay patawarin ito sa kanyang incompetence. Hindi saad ni King Ning Yuan Xian, umano'y ang bagay na ito ay kasalanan niya dahil sa dami na ng buhay na kinuha niya, tiyak na ito ay ang siyang retribution sa mga kasalanang nagawa niya. Nag-alala si Eunuch Lee dahil ang Majesty ay palaging malakas, kailanman ay hindi umaamin ng pagkakamali, subalit ngayon sa harap ng maraming tao, ito ay nagsasalita ng ganito. Pinakiusapan ni King Ning Yuan Xian ang lahat na umalis na't hayaan siyang samahan si Lady Bayan sa mga huling sandali nito, gayunpaman, bigla siyang mayroong napagtanto. Oo, tama, saad niya, mayroon pang isang taong hindi na-test. Si Ning Xing ay mukhang isinumpa na magmula pa pagkabata, ang kapalaran nun ay halos katulad lang kay Lady Bayan. Si Lady Bayan ay muntik nang mamatay nung isilang, ganoon din naman si Ning Xing. Agad niyang inutusan si Eunuch Lee na dalhin dito si Ning Xing ngayon din, bilasan ito. Your Majesty, saad ni Xinlang, umano'y ang unusual na kondisyon ni Prince Ning Xing nung iyon ay isilang ay dahil sa jaundice o paninilaw ng balat, at yung bulalakaw noon na bumagsak sa isang bahay nung iyon ay isilang ay hamak lamang na nagkataon. Ang ibig sabihin ni Xinlang dito ang sitwasyon ni Lady Bayan at Ning Xing ay magkaiba, kaya ang posibilidad na ang mga ito'y magkaroon ng match na blood type ay malabo. Gayunpaman, sinabi lang ni King Ning Yuan Xian na hindi nito naiintindihan ito ay matalino, oo, subalit, mayroong ilang mga bagay na beyond sa comprehension nito. Thus si Xinlang nga ay wala nang nagawa pa bukod sa sumang-ayon sa gustong mangyari ni King Ning Yuan Xian, at makalipas ang ilang sandali, si Prince Ning Xing ay dinala sa palasyo ng dalawang warriors ng Blackwater Organization at agad na kinuhanan ng blood sample. Pagdaan niya sa harap ng Third at Crown Prince, ang mga ito ay napatikip ng ilong, sa kanyang isip ay napatanong ang Third Prince kung kailan pa ba huling naligo ang isang ito. Mula doon ay humingi ng pahintulot si Xinlang sa hari upang simulan ang test at pagkabigay ng pahintulot. Ang proseso ay isinagawa niya na sa harap mismo ng Third at Crown Prince, ni Princess Ning Jia at King Ning Yuan Xian, Eunuch Lee at Royal Physician, at iba pa.
Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na hindi naiintindihan ni King Ning Yuan Xian at ng iba pa na ang pagmamatch sa isang rare na blood type ay lubhang napakahirap, ito ay paghahanap ng karayom sa tambak ng dayami. Sa totoo lang ginagawa niya lang ang maaari niyang gawin subalit ang lahat ay ipinapaubayan niya na sa kapalaran gayunpaman sa sumunod na mga segundo ay ganito ang naging reaksyon ni Shin Lang, nang mapansing walang anumang agglutination. Tayo'y nakahanap na ng match sa ad niya. Ito ay idineliver niya sa patanong na paraan. Shin Lang sambit ni King Ning Yuan Xian so ang ibig sabihin daw ba nito maaari nang masalinan ng dugo ang kanyang concubine, oo kumpirma ni Shin Lang. Kung ganun saad ni King Ning Yuan Xian kung ganun isagawa na nito ngayon din, okay tugon ni Shin Lang. Habang kinukuhanan ng dugo si Prince Ningxing ay inilahad ni Shin Lang sa kanyang isip na si Lady Bayan ay nawalan ng napakaraming dugo possibly nasa mahigit 1,000 mililitro, subalit hindi maaaring kuhanan nila ng ganoon karaming dugo si Ningxing, ang 400 mililitro ay sapat na upang mailigtas si Lady Bayan. Habang nakatingin kay Prince Ningxing ay napasabi si Eunuch Lee sa kanyang isip na ang makuhanan ng ganito karaming dugo ay malamang makakapagdulot ng seryosong pinsala sa vitality. Your Majesty sambit ni Shin Lang sisimulan niya na raw ang transfusion ngayon din. Thus ang pagsali ng dugo ay agad ngang isinagawa ni Shin Lang, at ito'y isinagawa niya sa ganitong paraan. Mula doon ay lumipas ang 15 minuto then kalahating oras at pagkalipas ng 1 oras, ay bumalik na sa normal ang kulay ng balat ni Lady Bayan. Agad na inutusan ng hari ang matandang royal physician na tingnan ang pulso ni Lady Bayan, at itong ay kanya nang isinagawa. Congratulations Your Majesty yukod niya si Lady Bayan ay buhay what an extraordinary skill, si Young Master Shin ay talagang napaka-miraculous. Para sa matandang imperial physician na ito ang mailigtas ang isang pasyenteng tulad ni Lady Bayan na practically maituturing ng buhay na bangkay ay kagilahil-alas, at sa loob-loob niya siya ay lubos na nagpapasalamat kay Shin Lang dahil kung si Lady Bayan ay namatay, siya at ang iba pang mga imperial physician ay sasama sa hukay. Hasambit ni Shin Lang sa kanyang isip ang pagdudugo ay tuluyan ng tumigil, di magtatagal at maaari nang tanggalin ang lahat ng mga silver needles. Fortunately ito ay nag-clot ng kusa dahil kung hindi ang hysterectomy ay kakailanganin at kapag kaganoon ang nangyari, ang supply ng dugo na maibibigay ni Prince Ningxing ay hindi sasapat. Besides sa ilalim ng kasalukuyang kondisyon ang ganoong major surgery ay hindi masusuportahan, ang kamatayan ay hindi na maiiwasan kung umabot pa sa puntong iyon. Mula doon ay nagbigay ng utos si King Ning Yuan Xian na umalis na ang lahat, maliban kay Shin Lang at Ningxing, Princess Ningjia at sa Imperial Physician. Makalipas ang ilang sandali ay nakiusap si Shin Lang na hayaan munang maligo si Prince Ningxing pagkatapos bumaling kay King Ning Yuan Xian, Your Majesty saad niya sila raw ay doon na muna sa labas ng pinto at maghihintay na lang sa anumang ipag-uutos nito. Pagkalabas nila'y yumukod ang Imperial Physician sa harap ni Shin Lang, Young Master Shin siya raw ay lubos na nagpapasalamat sa ginawa nitong pagligtas sa buhay ni Lady Bayan. Sumagot si Shin Lang na siya ay honored, subalit ayaw niya rong mangahas na tanggapin ang ganito katinding papuri. Mula doon ay sininyasan ni Eunuch Lee si Shin Lang, at sila ay tumungo sa isang secluded na lugar. Kidsambit ni Eunuch Lee umano'y yung ginawa nito ay napaka-impressive gayunpaman sa blessing ay mayroong nagtatagong misfortune at sa misfortune ay mayroong nakakubling blessing, nagtanong kung naiintindihan ba nito. Idinagdag na ang ginawa nitong pag-rescue kanina ay lubhang napaka-coincidental dahil papaano naman daw ba nangyaring ang dugo ng lahat ay useless yet ang kay Ningxing ay gumana, natitiyak niya rong mayroong magsususpecha na minanipula nito ang resulta upang si Prince Ningxing ay ang siyang makaklaim ng credits sa pagligtas kay Lady Bayan. Oo tugon ni Shin Lang at sa tingin niya'y higit pa doon ang mangyayari. Natitiyak niyang ang iba ay aakusahan siyang siya rin mismo ang may kagagawan sa nangyari, siyang nagdulot ng pagdudugo upang siya lang ay makastep in at iligtas si Lady Bayan. Well saad ni Eunuch Lee hanggat naiintindihan lang nito kung ano ang nasa puso ng mga tao, sabay dagdag na siya ay mananatili lang sa tabi ng Majesty sa panahong ito kaya kapag ka mayroong nagtangkang manira rito gagawin niya ang kanyang best gayunpaman mayroong ilang mga bagay na hindi mapipigilan dahil ang puso ng mga tao ay napakasukab. Salamat Eunuch Lee tugon ni Shin Lang.
Mula doon ay lumalim na lang ang gabi subalit hindi pa rin tinawag ng hari si Xinlang, dahilan upang siya ay mabilis na makatulog sa isang upuan sa harap ng pinto. Sa sumunod na umaga ay ginising ni Eunuch Lee si Xinlang, sinabihang ito ay ipinatawag ng Majesty upang muling i-check si Lady Bian. Understood, tugon ni Xinlang. Sa loob ay nagtanong si Princess Ningjia kung maaari na ba nilang tanggalin ang mga silver needles ngayon. Oo, tugon ni Xinlang, subalit ang mga ito ay tanggalin nito ng dahan-dahan pa isa-isa, huwag tanggalin ng sabay. Makalipas ang ilang sandali ay natanggal na ang lahat ng silver needles. Sa kanyang isip ay napasabi si Xinlang na ang internal bleeding sa sinapupunan ni Lady Bian ay tuluyan ng huminto. Ang susunod na kailangang gawin ay ang pag-prescribe ng anti-inflammatory medicine at makahanap ng paraan kung papaano ma-discharge ang mga naipong patay na dugo sa loob. Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung bakit hindi pa rin nagigising si Lady Bian. Nagbigay ng paliwanag si Xinlang. Inilahad na since ito ay nawalan ng malay dahil sa cerebral hypoxia, ito ay nangangailangan pa ng extended na pahinga. Your Majesty, ito raw ay wag mag-alala dahil si Lady Bian ay magigising sa lalong madaling panahon, pinakamalayo na ang 2 o 3 araw mula ngayon. Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung sila ba ay hindi na magsasalan pa ng dugo. Sumagot si Xinlang na iyon ay hindi na kailangan dahil si Prince Ningxing ay nakapagbigay na ng isang gin ng preskong dugo, ang dagdag pa ay magdudulot na ng panganib sa katawan ni Prince Ningxing. Besides, ang amount na iyon ay sapat na para kay Lady Bian. Ang katawan nun ay magsisimula ng mag-produce ng bagong dugo magmula ngayon. Kung ganun, saad ni King Ning Yuan Xian kay Eunuch Lee, kung ganun old dog ibalik na nito si Ningxing sa bilangguan ng Zhongxing Temple. Grabe, sambit ni Xinlang sa kanyang isip, talagang ang hari ay napaka-harsh sa 5th Prince. Si Eunuch Lee Song naman ay inutusan ni King Ning Yuan Xian na maghanap ng malapit na silid para kay Xinlang, ito'y hayaan nitong makapagpahinga rito sa palasyo. Mula doon ay sumapit na ang takip silim at sa puntong ito si Lady Bian ay tuluyan ng nagising at sa kanyang pagbaling, ay nakita ang estado ng haring matyagang nagbabantay sa kanya. Your Majesty, saad ni Lady Bian, so ang nagligtas daw ba sa kanya ay si Xinlang? Oo, tugon ni King Ning Yuan Xian. Inilahad ni Lady Bian na subalit si Xinlang ay nagawan niya ng mali noon. Sumagot si King Ning Yuan Xian na wala itong mang nagawang mali, dahil ayaw lang nito na makialam ang inner palace sa politics, kaya ang ginawa nitong pag-reject kay Xinlang noon ay justified lang. Mukhang ang tinutukoy nila rito ay yung sandaling ikinulong si Xinlang at si Prince Ningxing ay humingi ng tulong kay Lady Bian. Idinagdag ni King Ning Yuan Xian na si Xinlang ay isang proud na tao, kaya kapag iyon ay nakita nito mamaya wag itong magbigay ng anumang pasasalamat. Ang taong iyon ay walang anumang pake sa ganoong uri ng bagay. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok na sa loob si Xinlang at ang Imperial Physician. Bilis, saad ni King Ning Yuan Xian, diagnose na nito ngayon din si Lady Bian, at ganoon na nga ang ginawa ni Xinlang. Ini-report ni Xinlang na mostly ito ay maayos na ngayon, ang kailangan na lang nito ay dagdag na pahinga. Alright, tugon ng hari, kung ganun maaari na itong umalis, at kasabay ng pagtalikod ni Xinlang, ay nagpaabot ng pasasalamat si Lady Bian. Bumaling si Xinlang, inilahad na ginawa niya lang ang kanyang duty bilang isang ministro. Hay, buntong hininga ni King Ning Yuan Xian, hindi raw ba't sinabi niya na, ang taong ito'y hindi kailangang pasalamatan dahil ito'y magsisimula na namang magyabang. Mula doon ay bumalik na si Xinlang sa residence ng 5th Prince at dito, ay bumungad sa kanya ang 2 batang babae. Mukhang ang mga ito'y ibinalik na mula sa Daen Court. Sa paiyak na paraan ay sinabi ng isa na magmula ngayon sila ay magbibehave na at magiging mabait, kaya pakiusap sila ay wag na nitong ipadala pa ulit doon. Idinugtong ng isa na sila ay nangangako, agad na yamakap kay Xinlang na kinikilala nilang kanilang uncle. Kasunod nito'y lumabas si Xiaobing at Lady Biao. Inilahad ni Xiaobing na si Prince Ningxing ay nag-donate ng dugo upang mailigtas si Lady Bian, kaya papaanong nangyaring iyon ay hindi nakabalik dito kasama nito. Sumagot si Xinlang na ang mga ito'y wag mag-alala. Idinagdag sa kanyang isip na ang aftermath ay hindi pa dumarating. Yung sinabi ni Eunuch Lee ay tama. Sa blessing ay mayroong nagtatagong misfortune at sa misfortune ay mayroong nakakubling blessing.